Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us. There is only this present moment, and we are one. This is quite long, diary entry number 1264. Act of total abandonment to the will of God, which is for me love and mercy itself. Act of oblation. Jesus, host, whom I have this very moment received into my heart. Through this union with you, I offer myself to the Heavenly Father as a sacrificial host, abandoning myself totally and completely to the most merciful and holy will of my God. From today onward, your will, Lord, is my food. Take my whole being. Dispose of me as you please. Whatever your fatherly hand gives me, I will accept with submission, peace, and joy. I fear nothing no matter in what direction you lead me. Helped by your grace, I will carry out everything you demand of me. I no longer fear any of your inspirations, nor do I probe anxiously to see where they will lead me. Lead me, O God, along whatever roads you please. I have placed all my trust in your will, which is for me love and mercy itself. Bid me to stay in this convent, I will stay. Bid me to undertake the work, I will undertake it. Leave me in uncertainty about the work until I be blessed. Give me death when, humanly speaking, my life seems particularly necessary. Be blessed. Should you take me in my youth, be blessed. Should you let me live to a ripe old age, be blessed. Should you give me health and strength, be blessed. Should you confine me to a bed of pain for my whole life, be blessed. Should you give me only failures and disappointments in life, be blessed. Should you allow my purest intentions to be condemned, be blessed. Should you enlighten my mind, be blessed. Should you leave me in darkness and all kinds of torments, be blessed. From this moment on, I live in the deepest peace because the Lord Himself is carrying me in the hollow of His hand. He, Lord of unfathomable mercy, knows that I desire Him alone in all things, always and everywhere. Gawa ng ganap na pagtalikod sa kalooban ng Diyos na para sa akin ay pag-ibig at awa mismo. Act of Oblation. Si Jesus na tinanggap ko sa sandaling ito sa aking puso, sa pamamagitan ng pagkakaisa na ito sa iyo, ay nialay ko ang aking sarili sa Ama sa langit bilang isang sakripisyong puno na inaabandona ang aking sarili ng buo at ganap sa pinakamawain at banal na kalooban ng aking Diyos. Mula ngayon, ang iyong kalooban, Panginoon, ang aking pagkain. Kunin ang aking buong pagkatao. Itapon mo ako ayon sa gusto mo. Ano man ang ibigay sa akin ng iyong makaamang kamay, tatanggapin ko ng may pagpapasakop, kapayapaan at kagalakan. Wala akong kinatatakutan kahit saang direksyon mo ako akayin. Sa tulong ng iyong biyaya ay aking isasagawa ang lahat ng iyong hinihingi sa akin. Hindi na ako natatakot sa alinman sa iyong mga inspirasyon at hindi na rin ako nananabik upang makita kung saan nila ako dadalhin. Kain mo ako, O Diyos, sa anumang mga landas na gusto mo. Inilalagay ko ang lahat ng aking tiwala sa iyong kalooban na para sa akin
ay pag-ibig at awa mismo. Utusan mo akong manatili sa kumbentong ito, ako ay mananatili. Utusan akong gawin ang gawain, gagawin ko ito. Iwanan mo ako sa kawalan ng katiyakan tungkol sa gawain hanggang sa ako ay mamatay, pagpalainawa. Bigyan mo ako ng kamatayan kapag sa pagsasalita ng tao, ang aking buhay ay tila kinakailangan, pagpalainawa. Kung kukunin mo ako sa aking kabataan, pagpalainawa. Kung hahayaan mo akong mabuhay sa kung magbibigay ka lamang ng mga kabiguan at pagkabigo sa buhay, pagpalainawa. Kung pahihintulutan mo ang aking pinakadalisay na mga intensyon na makondena, pagpalainawa. Dapat mong maliwanagan ang aking isipan, pagpalainawa. Kung iiwan mo ako sa kadiliman at lahat ng uri ng pagdurusa, pagpalainawa. Mula sa sandaling ito, nabubuhay ako sa pinakamalalim na kapayapaan dahil ang Panginoon mismo ang nagdadala sa akin sa hawak ng kanyang kamay. Siya, Panginoon ng hindi maarok na awa, ay alam na ninanais ko siyang nag-iisa lamang sa lahat ng bagay, palagi at saan man. Submission to the will of God, ano man ang mangyari, mangyari nawa. Namatay siya agad at that very moment. So be it. Nang parang ganun, so be it. Pagpalain nawa ng Diyos. Kung ang mga paghihirap niya ay mapunta sa wala, so be it. Kung ano man ba, no? Yun yung ibig lang sabihin ni Faustina, ano man ang mangyari sa kanya, whether favorable to her or not, mangyayari nawa ang kalooban ng Diyos. So it's actually a total abandonment to the will of God. Iniano niya lahat, ano? Tinatalikuran na niya ang lahat para lamang sa kalooban ng Diyos. Kasi nga, ang hirap questionin ang kalooban ng Diyos. Lalo na kung hindi ito umaayon sa ating kalooban. Kasi hindi naman natin nakikita ang buong larawan. Ano ba ang dahilan? Kadalasan nga sa atin kapag hindi maganda ang mga nangyayari at hindi naayon sa ating nais, kinukustyon natin ng Diyos. Bakit ganoon? Bakit ganito? Well, I think that's normal for us kasi nga limited ang ating pananaw. Hindi natin nakikita ang buong larawan. But at the end, kung makikita naman natin at magkakaroon tayo ng realization, the next big thing for us is acceptance na yung paano natin tatanggapin. Naunawaan na natin, no? Pero yung pagtanggap, dadaan muna tayo. Minsan, dadaan muna tayo sa denial stage, no? Hindi natin kikilalanin. Hanggang sa, umabot tayo dun sa point na, ay, ganun pala. Ang hirap ng realization, lalo na't kung sobra ang sakit ng isang bagay para sa atin. Moving on, no? Yung sinasawag na tinatawag ng moving on is very, really difficult because we are hurt, because it is not in accordance with what we want. No? Kasi hinahamon nito ang comfort zone natin, hindi maganda, hindi mabuti. No? Gumagapang tayo sa hirap, napahirap. But kay Faustina, natutunan na niya yan, ano man ang mangyari sa kanya. Kasi nga, sinanay niya yung sarili niya sa hirap. Kahit anong ginagawa sa kanya sa loob ng kumbento, tinanggap niya. Hindi, kumbaga natutunan niya na wag na lang magreklamo. Nagawin na lang kung anong nararapat, na sa tingin ng iba nararapat, na kahit na tingin niya hindi nararapat sapagkat
everything is in accordance with the will of God. Kung ninanais ng Diyos na talaga magdusa siya, edi, sabi niya, edi, yun na yun. For us, we might be in the learning curve pa, no? Nasa learning curve pa tayo. Ibig sabihin, hindi pa to natin ganap na nauunawaan. Kahit po ako, no? Araw-araw, binibisita ang diary ni Faustina. Maganda lang nito sa akin, lagi itong nagpapaalala sa akin. Sipin mo, hindi yan magaganap kung hindi ang kalooban ng Diyos. Kung hindi pa man nangyayari ngayon, isipin mo hindi pa kalooban ng Diyos. But there will always be crying moments, Lord, bakit ganon ang tagal-tagal hindi pa nagaganap? Lord, ano pa bang kailangan gawin, no? So, kahit ako po, dumadaan sa ganon yung hindi pa talaga ganap yung abandonment ng lahat ng bagay sa mundo. Talagang maybe it would be a lifelong lesson for me. Talagang, kasi nga, bagat nalalagpasan mo yung isang bagay, another more difficult thing would come up. And it will again challenge me. So, minsan, madadapa, no? Minsan, hindi mo agad-agad na lulutas. Minsan naman, ganun kakatatag. Whichever way I take, no? Dumadating din naman sa realization and that I thank the Lord for the grace of understanding kasi kung hindi ibibigay ng Panginoon ng grasya para maunawaan ko ang mga bagay-bagay, hindi baka wala na po ako, no? Baka matagal na tayong nagtapos sa 3 a.m. Baka bumalik na ako dun sa dating buhay, no? Baka iniwanan ko na ang debosyon sa banal na awa kasi talaga pong napakahirap, challenging, no? Kahit na yung gumagawa ka ng mabuti, pero hindi mo talaga mapeperpekto, hindi mo mapapasaya ang lahat. Mayroong mga tao pa rin na ah, magiging hamon sa'yo. Pero yun nga, no? At the end, sasabihin ko talaga sa sarili ko, ibahagi talaga yan, no? Hindi mo maiiwasan, hindi ko yan pwedeng iwasan. Yung mga undesirable people, undesirable souls will come, will be along the path. Nakakainis, no? Pag makikita mo yung mga tao na yun na wala nang ginawa kundi mang tingnan yung mga pangit na mga bagay o kaya busisiin ng mga bagay, magreklamo ng mga bagay, no? Minsan nakakainis, no? Pero ayun nga, bahagi po talaga ng ating piniling daan yan. Kahit naman saan tayo magpunta, people like them will be on our path, no? Talagang sasalubungin tayo niyan. Hindi naman kasi isang perpektong lugar ang mundo. No, kabi-kabilan yan, meron talagang hahamon sa iyong pasensya, iyong kabutihan, iyong pangunawa. Hindi yan mawawala otherwise. Pag wala na yan, wala ka na sa lupa, nandun ka na sa langit. You have already completed your journey on earth. But as long as we are here on earth, there must be no time for self-pity, no? Maawa ka sa sarili mo at isipin mo lagi bakit ganito, ginagawa mo ng mabuti, ba't ganun pa rin, no? There should never be a time for that sapagkat lahat ng mga bagay na nagaganap sa buhay natin, there is always a purpose. Mapapansin mo, no? Bakit sa isang aksidente, namatay lahat, ikaw buhay? Diba? Kaninong kamay ang gumawa nito para maligtas ka? Minsan naman, nakaligtas ka nga sa aksidente, pilay ka naman, baldado ka naman. Isipin mo, di sana Lord, namatay na lang ako. No? Parang ganun, no? May mga ganung nangyayari. So, maganda na hindi maganda. No, pero
Marami naman na naaksidente, naputulan ng paa. Nalagpasan nila yung paghihirap na yun, no? Na-conquer nila yung isang bagay na mabigat sa kanilang buhay. Napagtagumpayan nila yung hamon na yun. May ganon, ano? And they are thankful for experiencing those pain. Kasi kung hindi nangyari yun, hindi nila mararating kung ano-ano. Meron sila sa mga kasalukuyan. Pero merong iba na habang buhay na lang yata, sisisihin ng sarili, lalayo sa Diyos, hanggang sa mamatay ay punong-puno ng, punong-puno ng ah, dissatisfaction in life. Na nakakaawa yung mga ganun tao na hindi nila nakita yung kagandahan ng isang bagay na pangit. Sapagkat ang lahat naman ng mga bagay na hindi maganda o pangit ay may tinatagong kagandahan. Hindi maaring wala. If you are suffering all your life, no? As in, punong-puno ng hirap ang buhay mo hanggang sa mamatay ka, naghihirap ka pa rin. Pero pagdating mo dun sa dulo, your soul will see the beauty of all your sufferings. Ganun pala ang dahilan kung bakit ko dinaanan ng paghihirap na yon. At dun sa kabilang dulo ng buhay mo, makikita mo na ang tunay na kaligayahan ay wala naman dito sa lupa kundi dun sa kabila. But heaven is here on earth. Huwag nating iisipin na ang langit ay dun lang sa kabila. Ang langit ay nandito sa lupa. It is just a matter of mind setting, no? Paano mo iniisip yan? Kung ang buhay mo, tingin mo sa lupa ay puro kamalasan na lang, then you lose your hope and you kill yourself. You end your life. That's a pity. But if you will have a very positive mindset, you will bring heaven into your life right now. Because it is a choice. To be happy is also a choice. If you want to live in poverty all your life, that is your choice. If you want to live with surrender, total surrender to the God, it is a choice. You and your soul have to choose. Kapag ang pinili mo ay ang kaparusahan sa buhay, then so be it. Yun yung pinili mo But if you would pursue what is good, na kahit naghihirap ka, tinitingnan mo to positively, then you will be at peace. Sapagkat nakikita mo na ang mga bagay ay pansamantala lamang at nagwawakas din. Again, mas madaling sabihin kaysa gawin, better said than done. But may our daily reflection bring us to the joy of living despite all the challenges in our life.